Tapos, ngayon, ang gagawin muna natin, install muna tayo sa virtual machine. Ano po? So, meron na kasi ditong naka-install na commercial or di kaya ano siya, limited edition. So, Windows plus R lang tayo. Control. I-install muna natin yon. Tingin ko kasi hindi ko pa siya na-install. So, punta lang tayo dito sa ating, yan, no? Kasi ito, kailangan, familiar din kayo dito na kasi nga, may mga pagkakataon na magagamit nyo ito, no, sa inyong assessment. Yan yung mga Windows Defender Firewall. Kailangan alam nyo din po yan. Mga keyboard, mga printer. May mga printer din dito, yun, no? Yan, mga device manager. Kasama din dito, device and printers. Yan, no? So, pansin nyo naman po, di ba? So, kailangan kahit pa paano, explore nyo din po yan. Okay? So, wag lang kayo basta magbabago ng settings, lalo na kung hindi naman kayo, hindi nyo naman kabisado. Okay? So, pwede kayo magtanong sa akin kung ano yung mga dapat gawin. Pero, kailangan familiar nyo din kahit paano. Yan, yung mga users account din, no? So, yun. Okay, so next tayo. So, dahil magbubura tayo, kailangan natin puntahan yung sa ating programs and features. So, saan po makita yung ating programs and features? Meron pa dito nakalagay, nakasulat. Nakita niyo po ba yung programs and features? So, may programs po ba dito? Wala. Hindi ko na makita. Wait lang. File. Isa-isa natin autoplay, default program. Ano yung napuntahan natin? Diba yung ano niya? Windows. Dito, programming features, no? Programming features. Yan. Sa programming features, I think naka-install na ako ng VMware. Yan, no? VMware. Check natin yung VMware dito kasi alam ko, ano to? May ano siya. May hindi siya Pro, no? Tingnan natin. Limited edition siya. So, kaya ganyan ang itsura niya, no? Kaunti lang yung settings. Yan, non-commercial use only. So, help natin about firmware. So, not license. So, dapat Pro sanang nakalagay dito, no? Or license, okay? So, kita nyo naman po, no? Yung screen natin, ilo po. Kita nyo po? Yung VMware Workstation 17 player. Kita nyo po? Tapos, license information. Nakikita naman dito sa screen nyo, di ba? So, not licensed siya, not applicable or like that, no expiration, not applicable. So, i-close ko lang to, no? Uninstall natin to. Yung gamitin natin yung mismong ginagamit namin sa Dreamstick. Okay, so, close lang natin to. Uninstall natin yan. So, next lang. Pwedeng right-click lang yun, So, kailangan alam nyo din pumunta ng programming features para ma-install yung ating mga program, no? Uninstall kasi kung minsan bumabagal yung computer natin or di kaya mayroon tayong nagtuloko yung computer. So, remove lang. Pwedeng repair or change. So, remove yung gagawin ko. So, next lang. Remove lang. Okay, para hindi kasi maging complete yung ating install na bago. Yes lang. Yes lang. Pag magtanong ng ganyan, no, yes lang. Okay, try natin na ma-install. Kailangan mawawala dito sa mga list ng mga installed application. Clear po ba? Klaro po ba yung instruction natin? So, kailangan kasi marunong din kayo gumamit ng ganyan, lalo na sa mga first timer, no? Kasi nga may mga times na nagluloko yung computer or nakakaharang doon sa networking natin, no? Naging dahilan para maging NYC kayo sa ano na yun dahil nga sa mga application, all the application na kailangang i-uninstall. Okay? Klaro po ba? Hello po. Dinig niyo po ako? Hello po. Yun lang. Parang wait lang. Parang ano. Dinig niyo po ba ako? Hello po. Dinig niyo ako? Wala, no? Hello? Hindi niyo ako nadidinig kanina, no? Hello po. Hindi po, sir. Imik ako ng imik. Pero kuha nyo naman, no? Yung ginawa ko. Kita nyo naman. Ano po? Kita nyo naman po, no? Ginawa ko. Yes po, nakikita. Hello. Hindi talaga siya pwedeng i-off yung isa. Wait lang. Kailangan yung isa naka-off. Hello.
So, dinig nyo pa din po ako? Hello po. Dinig po ngayon, sir. Dinig naman, oh. Okay. So, nalilito ako dito sa gawa ng dalawa kasi ako nang ginamit, sinigin. So, okay na tayo, no? Malinaw naman ang boses natin. Klaro naman. So, ang ginawa natin, nag-uninstall lang naman tayo, no? Uninstall lang naman tayo ng yung ating, yung ating VMware player. So, sana yun, VMware player. So, okay na yan. So, refresh nga natin kung may pagbabago. So, tanggal na yung VMware player natin. Dinig naman yung po ako, imik po kayo pag hindi nadidinig, Okay, para alam po yung kasi hindi ko nakita na nakamute pala dito sa kabla. Nadamay, pati yung isa, Nag-mute kasi ako ng isa, para hindi siya feedback or humingi sa side ng aking recording. Pero ngayon, okay naman po sa inyo, Wala namang ingay. Hello po. Okay naman po, sir, yung audio. So ngayon, na-install natin ng ice cream. Okay? Yung recorder screen recorder natin. Sabi ko nga kanina, yung screen recorder natin, pwedeng gamitin yun for the viewing of screen. And then at the same time, pwede din na i-open yung camera. No? So, kung may camera ang computer, so makikita ka din doon. Okay, so yun. And then, ano pang next na gagawin natin? So, dahil natanggal natin yung VMware virtual machine, kasi nakalagay, non-licensed, not licensed, or commercial use. Okay, so kailangan ilalagay natin siya sa sa pro, sa mga registered. So kaya natin tinurn off yung ating antivirus kanina, kung pansin niyo, tinurn off natin kasi nga pag ganyang mga bypass application, for sure 100% ay madidetect yan, na talagang parang may something doon sa loob, kasi nga bawal yun. Okay, pero dahil for the sake of our tutorial, so papakita din natin yung pag-i-install, So pati yung pagtatanggal ng mga na yan, yung ating mga antivirus pag-turn off. Okay, so yan, finish na tayo. So puntahan natin ngayon sa C, Doon kasi yung files natin, or di kaya doon mismo sa na-copy ko kasi nag-copy na ako last time. So sa D na lang. Sa D na lang ako pupunta. Okay, so sa Marlon. Yan. Tapos virtual machine ito, So pupunta niyo kung kayo po pupunta sa ating sa gagamitin niyo yung sa computer ng Dreamstick at nakakonect sa network. So ang pupuntahan niyo lang naman doon ay yung ito yan, yung ating OS drivers and third party application yan, So double click lang, puntahan yung for assessment. For assessment po pupunta, for assessment. Okay, and then pumunta sa for OS operating system. And then puntahan yung ating real PC installation or yung virtual. Okay, tingnan natin virtual. So nakalagay naman yan yung virtual, virtual workstation. So ito yung ikinapi ko na doon, So punta na lang natin sa D. Kasi mahirap yan pag mag-direct installation. Huwag nyo yung direct installation, Kasi mas mabagal yung system, mas mabagal yung network. So madadamay pati yung iba na nagka-copy, So kailangan nyo muna, i-copy paste muna, Lahat ng ating gagawin, i-copy paste muna. Huwag kayong mag-direct install gamit yung USB flash drive, yung so kailangan i-copy paste muna, para mas mabilis. And then hindi maapektuhan yung mga gumagamit na ibang users. So sa Marlon na tayo, na-copy ko na kasi siya, from the OS drivers dito sa ECEM, yung naka-map drive. So kinopy ko siya. Okay, papunta dito kay D. So ito yung tinatawag natin backup D, yung pinaka-partition, partition. Okay? So, VMware Workstation. So, sabi ko kanina, laging may notes yan, Kanina, baka hindi nyo lang nadilig, pero may notes akong in-open, text document, okay? So, lagi yung in-open bago kayo magsimula. Kasi nandiyan yung kanyang pinaka-instruction, okay? So, ganyan ang mangyayari, di ba? Yung instruction natin. Yan. Number 1. Okay, stop the application if started. Okay, so yun yung kailangan gawin, i-install muna. So, stop down and then install application using provided installer. Do not boot. Okay, and then use serials provided. Okay, so yun ang gagawin. So, ang gagawin natin, install lang natin to, yung ating virtual machine. Okay, so open lang natin. And then hanapin natin yung application. Type of files is application daw siya. So ibig sabihin executable pa yan. Kapag properties nyo po yan,
ang lalabas is so properties, naka-compress siya, tingnan natin, na-compress nga. Okay, so extract nyo muna, no? So may extract ba tayo dito? Compress to zip file, extract all. So kung maaari, gumamit kayo ng ano, kulang kasi yung ano nito, no? Gumamit kayo ng WinRAR, no? Para mas maganda, okay? So nasa third party application natin yun, kaya install nyo na din, no? So 64-bit tayo. So WinRAR. Okay, kita nyo mga WinRAR, no? So naka-turn off pa yan yung ating antivirus kasi nga baka magka-problema tayo sa installation. So next, install. So basta mga bypass, no? Yan yung kadalasan. So yung WinRAR, install po yun, no? Pag open ng mga compressed files. So yun po yung gagamitin natin. So balik tayo sa D, no? Na-install ko na si WinRAR. So kung mas maganda, ma-copy paste muna, no, lahat ng files doon sa computer. Ito na mismo i-copy paste nyo, yung for assessment. Medyo matagal-tagal nga lang, pero at least na-copy nyo na, no? Next time, may pwede nyo siyang gamitin. So i-copy na agad sa Windows, Windows 10 or Windows 11, no? Windows 10. Yung client PC natin, no? I-copy na agad doon. So copy paste lang, no? Copy paste, okay? So, laging dual boot partition tayo, no? Dual boot ang gagawin natin. So, we have, client Windows and then server Windows doon sa isang computer, no? Para kahit maalin doon ay pwede natin gamitin, no? For example, nagloko yung isang computer, hindi pwede natin pagpalitin na lang, no? Yung system unit natin para hindi tayo install ng install. Ano po? So, kailangan bawat trainee ay meron siyang dalawang Windows na i-install, no? Sa kanyang computer. Yan po yung ating Windows 10 and then yung ating Server 2012. Ano po? So, kung pwedeng ma-add yung Server 2008, so more on 2012 na lang siguro tayo, no? Dual partition na lang tayo. So, Windows 10 and then Server 2012. Ano po? So, dual boot partition. Ibig sabihin, kahit isang computer mo, dalawa yung naka-install na operating system. Okay, klaro po ba yun? Naunuhan po ba yun? Or magulo? Sa isang computer nyo, so hindi ito virtual ito yung real computer, yung sinasabi ko, no, real computer. Sa tunay na computer mismo kayo, no. So may hawak kayo ng isang computer, sabi ko nga, lahat kayo kanya-kanya, meron kayong hawak na computer. Kaya sa maintenance, ganoon din, kanya-kanya din tayo, no. So kailangan mapanatili nating malinis para yung ating mga computer ay hindi basta-basta masisira. Ano po? So kasama po yan sa ating 5S, okay? Kasama din po yan sa ating mga maintenance and repair computer system. So yun, kailangan maalam tayo maglinis. And then, sa bawat computer na yan, kailangan, sabi ko, dual boot partition. Dual boot operating system, okay? So, ibig sabihin ng dual boot partition, dalawang partition para sa dalawang operating system. So, anong dalawang operating system natin? Windows 10 or di kaya 11, no? Malin lang yan. Client PC yan. Client OS yan, di ba? Client OS. So, sa server OS naman natin, ang gagamitin lang naman natin is 2012, no? Sa ating real computer. Pero sa ating virtual, pwede tayo mag-install ng ating 2008. Ano po? Para magawa lang natin yung task na ating nasa forms, nasa specific instruction. Okay, so yun ano po. Clear po ba tayo doon? Or may tanong? Clear po. Okay. Sir, wala po audio. Nag-chat siya. Wala pong audio ngayon, ma'am? O okay na po, ma'am Malabanan? O kanina pa ito? Meron po, sir. Meron na. Okay, so kanina pa ito. So, ganun po ang gagawin na po. Dual boot partition tayo sa isang computer na hawak natin. Kasi kanya-kanya may computer tayo, no? So, kung kayo 25, dapat 25 na computer, mayroong ganong setup, no? Dual boot partition. So, unahin i-install si Windows 10, no? Kung Windows 10 ang gagamit natin, Windows 10. Si Windows 10 ay unahin bago mo i-install si server. Okay? So, kailangan i-apply natin yung 50% or di kaya mas malaki yung yung ating client. Kasi ang client natin kadalasan ay doon tayo maglalagay ng virtual machine, no? So, mas malaki. Pili siguro 60% and then 40% kay server. 60% kay so, tandaan mo, pakitake note. 60% para isa tayo. 60% kay Windows 10, Windows 11, or Windows 11 man yan. Windows 10. So, Windows 10, maging specific na tayo, Windows 10. Okay? Basta, as long as na aware kayo na may Windows 11 at kaya nyo siyang
iunawain yung mga nakasunod doon. Kasi may mga magkakaibang settings, no? Mga appearance. Siguro halos hindi naman. Pero, yun, ginagawa natin ang paraan. Kaya nga sabi ko, kapag kayo pupunta ng network sharing center or di kaya yung adapter settings, ay Windows plus R and then control na lang, no? I-type yung control para pipili na lang kayo doon kung saan kayo pupunta, no? Marami naman settings doon. Device manager, nandun na din, no? So, marami sa control panel natin. Okay? So, maraming settings doon. Maraming services. So, yun So, and then, yung ating, kailangan yung ating dual boot, okay? Partition ay huwag kakalimutan, no? 60% and then 60% sa C and then 40% sa ating D, no? Yun yung sa server 2012, no? Windows 10 and then server 2012 lang. Okay? So, yun lang, no? Okay, dito na tayo. Kung wala nang tanong dyan. So, dito na pupunta for assessment po, no? Copy paste lang po yan doon sa ating pinaka-computer, no? So, copy. Pwede yan copy as Control-Shift-C or Control-C na lang, no? So, yan. Pwede din copy dito, no? Control-C. Okay? So, copy lang dito and then paste doon, no? Pwede Control-C. Control-C lang, tapos Control-V doon sa kung saan mo gustong i-copy, no? Para mabilis. And then next tayo, kapag na-copy na, for example sa akin, na-copy ko na yung gagamitin ko lang. Hindi ko naman kasi nilagay lahat, no? Yung gagamitin ko lang. So, yun. Punta na natin yung ating installer. So, sa virtual machine tayo. Virtual network. So, naka-rar pa ito, no? WinRAR. So, i-extract lang natin. Okay, WinRAR. Yan. Kasi ibang nito, yung iba yung appearance niya, no? Pagdating sa Windows 11. So, extract files, extract to VMware na lang, no? So, ito yung ating pipiliin, yung pangatlo. Extract to VMware. So, dapat lalabas yan dito. Yan. So, maging folder siya. Kasi nga, nakaka-compress yung files niya, no? So, open ulit natin. And then, laging open yung readme, no? Kung ano yung pinaka-instruction. So, yun pa din, yung kanina. So, yun pa din. So, i-close lang natin to. Okay, so gets ko naman yan. So, ang gagawin lang naman doon is install lang daw doon. Install lang natin yung ating virtual machine. Hindi pa tapos ang tagal. Hindi pa tapos ang tagal. Close lang natin to. Natagal na bagal. Close lang natin to. Okay. Natagal na bagal. Parang bumagal. Kita nyo naman po yung screen ko, no? Hindi naman naglo-loading dyan. Kita nyo naman po yung screen ko. Okay naman po, sir. Nabagal lang siya. Parang nag-hang siya. Okay, wait lang. Okay, wait lang. So, pwedeng ito no, Control Shift. Sa task manager natin. Control Shift Escape. Task manager natin yun. Okay, close lang natin yung iba na hindi kailangan. So yun. Parang nag-okay na. Ito, sarado nga natin to. Mga hindi kailangan. Pag medyo naghahang, kailangan marunong din tayong pumunta ng task manager. Okay, so yan. Nag-okay na siya. So, close lang natin. Close lang natin. Okay, so habang naglo-loading yan, dito muna tayo, no? Okay, so habang naglo-loading yan, dito muna tayo, no? Okay, sa networking muna tayo, no? Okay. Okay, sa networking muna tayo, no? So, ako muna mag-share ng screen. Naglo-loading pa yung kabila. Ako muna mag-share ng screen. Sa networking muna tayo. Basta kailangan ma-install natin yun, no? Yung ating virtual machine. Basta kailangan ma-install natin yun, no? Yung ating virtual machine. Loading pa siya. Loading pa siya. So, dito na tayo sa pre-assessment muna, no? So, dito na tayo sa pre-assessment muna, no?
Okay, so dito, ito naman ang ating Okay, so gagamitin, no, yung dito, ating description. Ito naman ang Ito kasi ating yung pinaka gagamitin, yung ating description. susundan nyo Ito sa kasi yung assessment. pinaka Okay? susundan nyo sa assessment. Okay na ba? Okay? Wait lang. Okay na ba? Wait lang. Yun, okay na. Balik na tayo dito. Okay. Okay na, Tuloy-tuloy. okay na. Meron Balik pa na sa tayo dito. putol-putol. Tuloy-tuloy. Hirap kasi yung paputol-putol. Wait lang po ah. I-share ko ulit yung aking screen Wait lang po, sa kabila. I-share ko ulit yung aking screen. Kabla. Okay. Nakikita ulit ang screen ko sa kabila, no? Kita ulit. Nakikita ulit ang screen ko sa kabla, no? Mayroon kasi Nakikita ulit. paputol-putol tayo, no? So, Mayroon kasi kita naman po, no? paputol-putol Screen tayo, ko. no? So, Yes, So, kita install naman lang po, natin yung screen ko. VMware. So, Okay, install lang natin yung VMware, no? Install lang natin yung Kailangan VMware, naka-disable no? po yung ating mga, Kailangan naka-disable po ano natin, yung ating mga, antivirus natin kasi nga, ano natin, detected yung yan. antivirus Minsan. natin kasi Pero nga, kung hindi naman detected yan. detected, hindi okay lang. Walang Pero problema. kung hindi naman detected, hindi So, okay lang. install lang. No problem. So, install lang. At 20 minutes na tayo. 50 minutes tayo. Yun. May lumabas dito sa baba, no? Lagi nyo i-observe yung taskbar nyo, no? Lumabas dito sa baba, no? Yung pinakababa, no? I-observe nyo yan. no? So, ibig sabihin Pinakababa, may no? nag-appear, I-observe may Ibig sabihin, nag-notify. So, yes natin. Yes lang yun. nag-notify. Okay? So, yes natin. Yes lang yun. So, ang ginagawa natin ay installation of the virtual machine. So, ang Kasi ginagawa nga, natin ay yung virtual installation machine of the natin na virtual ginamit, machine. Kasi nga, yung for virtual testing machine lang natin naman, na kung ginamit, pwede siyang for pagsabayin. Tapos testing lang tinesting ko lang naman kung pwede pagsabayin. pwede siya pagsabayin. So, ito kasi ginawa ko yun doon mismo sa may kabilang bahay. Ginawa ko No? yun doon mismo sa So, may tinesting ko lang siya kung pwede siyang pagsabayin. So, kaya naman, hindi yun. So, Kaya, kaya naman, hindi yun. tatry natin ngayon, no? Kaya, Kung magagawa natin. try natin ngayon, no? Bagal, okay. Magawa natin. Hindi nalabas. Wait lang pa. Apa? Kasi nga dito, pag medyo mali ang yung installation, nag-expired, no? So, maraming beses na namin na-encountered to na hindi nila magawa yung task kasi nga expired na. Hindi nila So, magawa kailangan yung task mag-reinstall. kasi nga expired na. So, sayang naman yung mga na-install na Sayang naman software yung mga na-install na or yung mga software, OS. yung mga OS. So, ito yung pinaka-serial niya, no? So, ikakopy lang natin yung serial na to. Serial niya, no? So, ikakopy lang Mamaya. natin yung serial na to. So, copy na natin ngayon pa lang. Mamaya. So, copy na natin ngayon Tapos, pa pag lang. lumabas yung application, okay? Pag lumabas yung application, Sana. okay? Sana. Medyo matagal. Wait na nga. Ayaw pang lumabas. Wait. Minute. Sige, off ko muna yung screen ko. Baka, I-off ko muna yung screen ko. sensitive siya kapag naka-open. Stop ko muna yung screen ko. Sensitive siya kapag naka-open. Stop ko muna yung screen ko. Pag pupunta kayo ng task manager, ganun lang gagawin na. Pupunta kayo ng Control task Shift, manager, Control ganun plus lang Shift, gagawin na. then Control, plus Shift, Escape. Control No? plus Shift, then plus Escape. So, pupunta na siya sa ating So, pupunta na siya sa mga application. Ibig sabihin, ito yung pagkakataon na kung saan pwede kayong pwede kayong mag-end task ng ating mga application. mag-end task ng ating mga application. So, kung alam nyo medyo mataas o malaki ang kain na natin system doon, or yung memory natin, so pwede yun. Or yung Para memory natin, so mapa-okay yung pwede yun. performance niya. Para mapa-okay yung performance niya. Wala, ubos ang oras natin dito matagal. So, pag lumabas lang, balikan natin, no? Wait, balikan na lang natin. Lumabas lang, balikan natin. Wait, balikan na lang Ubos ang natin. oras. Okay, so next tayo. Oras. Dito, balik ulit tayo sa next networking tayo. dito, no? Dito muna Balik ako. ulit tayo sa networking dito, no? Ito muna
muna ako. So multitasking na lang tayo, no? So sana mga kahit paano hindi naman kayo malito siguro, no? So sana mga kahit paano Nalilito ba kayo sa ginagawa natin? So ang ginagawa kasi natin for installation ng ating ng ating virtual machine, and then at the same time nag-ano din tayo dito sa network layout, no? Nag-ano din tayo dito sa Ay naglo-loading nga rin isa, no? So yun. Naglo-loading nga rin isa. Kaya adjust muna tayo. So yan, no, yung ating ito. So copy lang natin to sa ating ito kasi yung pinaka-instruction, no. So dito pa lang dapat maalam na kayo magbasa ng ating mga gagawin, no. So MS Paint, mga gagawin, no. So MS Paint. Wala pa, hindi pa dinalabas dun. Okay. Hindi pa dinalabas dun. Okay. So yan, o, MS Paint tayo. Okay, so MS Paint tayo. Okay, so paste lang natin yon. Okay, so yan yung susundin natin, no. So sabi dito, to client server, PC to modular box. Okay. So yung modular box natin ay yun nga, sabi ko parang connector lang siya, no? Parang box lang siya na may connector. Parang ano na siya, patch panel lang din. Ang pagkakaiba lang ng patch panel sa modular box ay mas malaki yung patch panel, no. Mas malaki yung patch panel, no. So, yung modular box natin, kung i-share ko yung screen ko, wait lang, share natin. Modular box. Para magkaroon kayo ng idea, lalo. Magkaroon kayo ng idea, lalo. Okay, so ito po yung ating modular box. So, ito po yung ating copy ko lang. modular box. Copy ko lang. Yan po yung ating modular box, no? Yan po yung ating modular box, yan. no? Kung pansin nyo, meron siya ditong connector, RG45 lang din. Connector. So, ibig sabihin, butas din sa kabila yan. So, yan po yung ating modular box. Okay? So, ang laman yan, ibig sabihin ang laman yan, yung mga I.O. natin, no? So, yung ating modular jack. Kasi ang laman yan, modular jack, no? Yung ating modular jack. So, pwedeng hindi ganyan yung modular box. May modular box kasi na parang yung parang wall outlet, no? Yung wall plate ng outlet. Okay, parang ganun, di ba? Wall plate. So, yung laman ng ating So, yung laman ng ating yung modular box natin, ganito lang, no? Pakita ko sa screen. Yung modular box natin, ganito lang, no? Pakita ko sa screen. Yan. Kita nyo po, yung screen natin. Ganyan lang po, no? Kita nyo po, yung screen natin. Nakita nyo naman po, yung mga connectors. Ito yung RG port, RG45 port. No, kita nyo naman. Yes, So, sir. yun yung pinakita ko last time. So, yung laman yan, yun yung laman ng ating modular box, no? So, sabi ko nga, modular box, hindi lahat ay ganito ang itsura, no? So, meron yung parang wall plate, no? So, pakita mo na, tingnan natin kung may wall plate na makikita. Wall plate for modular jack. Modular jack. Okay. So, ganyan, no? Yan. Okay. Parang nakalagay lang siya sa dingding, no? Sa mga wall natin. Yan. Sa Dreamstick, ganyan lang gagamitin natin. So, iba-ibang klase din. May mga pangmaramihan din. Okay? So, yung parang connector lang siya, no? Hindi naman siya as in device or equipment na kung saan mayroong mga electronics components, no? Same lang siya sa patch panel. Hindi siya device, kundi connectors lang siya, no? Kaya kung kahit wala kang gamit na ganyan, walang problema. Pero dahil nga nasa networking tayo, so kailan gagamit tayo ng ganyan, no? So, yun yung ating modular box. Yung to client server PC, alam nyo naman po yun, di ba? So, paano gagawin natin ito? So, box-box lang lang tayo, no? Pero kung kaya nyo pagandahin ng drawing, hindi. Pagandahin nyo. So, ito yung ating client PC muna tayo. Okay? Tapos, sabit to client PC. Okay? Tapos, sabit to client PC. Okay? So, gawin nating monitor. Yan. Yan. Tapos, so depende sa diskarte nyo kung paano nyo pagandahin, ano. Pero wag naman sobrang matatagalan kayo dahil lang dito sa ating mga ganitong drawing, no? So dapat i-balance pa din, okay? And then, lagyan na natin dito. Yan. PC. Okay, so bawat batch nag-iiba ang drawing ko, depende sa trip, okay? Sige, ganyan, no, parang yan, client PC. Okay, so ito yung pinaka system unit, okay? So siyempre may mga button yan, no, yung mga switch yan, okay? So nandiyan dapat yung mga switch natin.
So kahit hindi naman ganyan, basta importante is naunawa natin na yun pala ay client PC, no? So kahit hindi naman ganyan ang drawing na as in same dun sa mga ginawa niyong pictorial. Ibig sabihin na advanced na kayo kung tutuusin kasi nga nakagawa kayo ng mga schematic diagram, no? A2 pa, lalo na ito is mas madali, okay? So kung tutuusin, advanced na kayo pagdating doon sa area na yun. Okay, so yan. So mga ganyan, di ka? So yung monitor natin hindi na LCD type naman eh. So pwede namin ano yan or something like that, okay? So square kasi may mga CD-ROM yan, di ba? CD-ROM drive, okay? Yan. Simple lang. So pwede niyong pagandahin or depende sa inyo. Okay, basta ang importante hindi kayo maubusan ng oras sa kagawan nito, no? So mahirap din kasi ganun. So pwede na yan, kahit ganyan lang kasimple. Pwede nga square lang eh. Isang square lang. Tapos lalagay mo lang client PC. So pangalan niya is ano? So this is the PC1. So kung titingnan natin siya yung client PC. No? So client PC po siya. So, ang client PC naman natin, alam na natin na siya ay Windows 10, no? Windows 10. Oops, nawala. Client PC, tapos Windows 10. Yan. Para maging specific na tayo, no? Windows 10. Yan yung ating client PC. Okay. Yan, client PC. So, pwede na yan. So, may client PC na tayo. Ang kulang na lang is server PC. Nakuha nyo po ba? Ilo po. So, server PC. Pwede yung mas gandahin nyo. Tapos, yan, server PC. So, delete lang natin to. So, gawin natin server. Mahirap lang mag-type ngayon kasi nga kulang yung aking keyboard. Server PC. Kung kumpleto yung aking keyboard, mas mabilis sana. Gawa ng mga arrow. Okay, so yan, Windows 10 server. So, gagawin mo lang siyang server 2008 or Windows Server 2008, no? So, tanggalin mo lang Windows 10. Lagay mo na lang sa pinakababa niya. So, ito yung lakihan lang natin, no? Yan, para magkasya yung Server 2008. Okay, so Server 2008. 2012, I mean. 2012. R2. Kasi may mga R2 din yan. Okay. Yan. Release to. Pag sinabing R2, release to. Okay, so meron na tayong two client. Ibig sabihin, one client, one server, PC, two modular box. So ito yung modular box natin, di ba? So gawin na lang natin, kasi parang wall plate lang naman siya. Gawin na lang natin siyang box lang din, no? Tapos lagyan natin yung modular box or MB. Yan. Okay. So may sukat po siya, no? Nakalagay dito is approximate 2 meters. Okay. So ibig sabihin mas mahaba siya compared dito sa mga 0.5 meters or 0.5 meter. So yan, no. So ito yung ating modular box. Okay. Yan. Pwede na yan. Importante na unawa na siya yung modular box. So, mga 2 meters daw. So, yan na yung pinaka 2 meters natin siguro. So, pwede na dito, no? Kahilira na ano kasi dito lang na may kukonek sa likod ng, hindi naman sa likod ng ating monitor ilalagay yung ano natin, modular box, kundi dito mismo sa ano, yung connection ng RG45, no? So, system unit lang din, okay? So, ganyan lang din. Okay. So, ibig sabihin, may wire dapat yan. Kasi may 2 meters wire siya, no? So, yun yung ating straight through cable. Anong type yun? So, nakadepende sa group nyo yan. Kung type A, type A. Kung type B, type B. Okay? So, nakadepende yun sa group nyo. So, anong kulay ang gagamitin natin? Pwede na sigurong gray. Yan. Ganyan dapat siya.
Sobrang liit. Okay. Hindi kita. So, lakihan natin. Yan. So, lakihan natin. Or di kaya blue na lang. Medyo hindi makulay. Hindi kaya blue na lang. Pag gray. Medyo hindi So, yan. makulay. Ganun, from modular box. So, yan. So, parang sobrang laki ng ating modular box, no? Okay. Parang sobrang laki ng Mas malaki pa sa computer natin. Palaki natin ang computer natin. Malaki pa sa computer natin. Palaki natin ang computer natin. So, kung titingnan kasi dapat mas malaki rin. So, hindi na kasi dapat mas malaki natin. Dapat ganyan. Okay. Tapos, okay. Tapos ito dapat is line. So yan lang po going to modular box. So, yan lang po, okay, so basta dapat ang naunawan lang natin yung nakasulat. Okay, so basta dapat ang naunawan lang natin yung nakasulat. Pero sa ibang assessment center, hindi na masyadong ginagawa to kasi nga matagal at matakaw to sa oras at siyempre, ano yun, no? Matakaw din sa mga parts, no? Kailangan kumpleto. Kaya ituturo ko din yung mga basic na pinapagawa nila, no? Pero kung sundin ang standard, dito dapat talagang standard. Pero kung sundin ang standard, dito dapat talagang standard. Yan. So yung standard natin, going to modular box, okay? And then, to client server, modular box to patch panel. So dalawa talaga dapat, no? Kung papansin natin, modular box, tapos sunod pa ng to modular box. So ibig sabihin na pag mayari ni client server, yung dalawang modular box, no? Tapos going to patch panel. May patch panel dapat tayo dito, no? So patch panel. So patch panel. Yan. Okay, patch panel. Anong gagawin natin sa patch panel? So, ano lang din, line lang din. So, yung patch panel medyo malaki lang kay, kay modular box. Yan. So, ganyan lang, no? Pwede na yan. Ganyan lang. Okay, tapos type mo lang yung patch panel sa loob. Okay, tapos type mo lang yung patch panel. Pero kung gusto mo yung may butas-butas pa, hindi, pwede naman. Basta may pangalan laging patch panel para mabilis makilala. May pangalan laging patch panel para mabilis makilala. Importante, naunawan natin yung bawat parts at anong function nila. So, patch panel, sabi ko nga, katulad ni modular box, ano lang siya, connectors lang din, no? Connectors lang din, no? Yun. Yan, patch panel. Walang letter H, patay tayo. H. Letter H, patay tayo. Buti hindi na-close. So yan, patch panel. So ibig sabihin, sabi dito, connected daw kay patch panel. So yung patch panel kasi natin, butos-butos lang naman yan, di ka? So yun yung ating patch panel dito sa ating, explain ko din nakarangya patch panel. Explain ko din nakarangya okay, patch so yun. panel. So yun. Yan, patch panel, 24 port. Yan, patch panel, 24 port. Okay, nakita nyo naman yung screen ko, di ba? Yan yung mga patch panel natin, no? Iba-ibang klaseng patch panel. Ito, I think hindi siya patch panel, switch na ito, no? Or patch panel na may box lang. Okay, so patch panel natin, kadalasan connector lang yan, no? Yan yung likod ng patch panel. Okay, yan. Patch panel yan. May mga likod yan. So, yun. Mga connector lang din. Yan, yung likod ng patch panel. Okay, clear na tayo dito sa patch panel. Hello po. Okay, clear na tayo dito sa patch panel. Klaro naman, no? So, mamaya na lang natin tuloy. Okay lang po ba na, ano? Kasi wala naman tayong more on activity. So, start na lang tayo ng imbis na alas 2, alauna na, no? Okay lang sa inyo? Alauna na, no? Hello po. Okay lang sa inyo? Kasi 11 to 12. Tapos isang oras, no? Para sa activity. Wala namang kasi tayong activity, no? Tapos na dapat yun, eh. Wala namang kasi tayong ano activity, po? no? Dapat yun, eh. Alauna, okay na sa inyo? Alauna na po, no? Alauna, Yes. okay na sa inyo? Kasi 10, 11, 12, may lunch tayo isang oras. Tapos 12 to 1. So, ano pa kayo, activity kahit pa paano. Tapos alauna to 4, no? Okay na? Alauna to Okay na tayo dun, no? 4, no? Okay na sa inyo? Okay
Okay. Para ano natin, ano natin pa. So yan o, patch panel. Kasi ito, ang patch panel natin, mga box-box lang naman yan eh. Okay? So kuha lang kayo ng dalawang box yan. So ipalitan natin ito para hindi kuha lahat. Pero dapat talaga box yan. Lahat yan ay may mga butas. So kuha lang tayo ng dalawang butas no, na para dito kay modular box. So parang ganyan lang siya oh. Maliit lang siya na ganyan. No? Maliit lang siya na ganyan. No? Yan. So ganun dito sa kabila. Okay? Dito sa kabila. So dapat meron lahat yan. Okay? So dapat meron lahat yan. Okay? So parang ganyan lang siya no. So palitan natin konti yung patch panel natin. So palitan natin konti yung patch panel natin. Mag-break time na, mag-prepare po sa picture no. Pasuyo ako sa mga members nyo. Mag-prepare po sa picture tayo mamaya. So ganyan. Palitin lang natin konti. Para abot na abot doon. So ganyan lang ang patch panel. So ito kasi ang patch panel natin modular box. Itong modular box ibig sabihin ito nasa harap no. Itong ating wire na to kailangan nasa harap to. Okay? Yan, nasa harap siya. Okay? Yan, nasa harap siya. Dapat ito yung nasa harap po no. Ito, nasa harap siya, no? Nasa square na box, yan. Kung yan ay parang outlet, no? So, ganyan dapat ang mangyayari dyan. Tapos yung pinakalikod niya mismo hindi ba nakikita, yun yung likod ng ating patch panel na hindi rin nakikita, no? So, dapat hindi siya nakikita, ganyan lang mangyayari dyan, no? So, pares lang talikuran. Nakuha po ba? So, yun yung gagawin natin, no? So, kailangan talikuran niya siya. Hindi dapat nakikita, no? Kasi nga, back of the patch panel connected to the back of the modular box. So, ito yung modular box. Ibig sabihin, yung modular box to computer, nasa harap ng modular box, no? Nasa RJ45, sa salpak lang. Pero ito, back to back, no? Back ng patch panel, back ng modular box. Nakuha po ba? Ibig ko sabihin? Hello pa? So, likod na, nakukuha naman no, likod ng ating modular box, likod ng ating patch panel, dapat yun yung naka-connect, no? Kasi nga ito nilagay ito sa dingding, so dapat nakatalikuran talaga, dapat ito nilagay sa cabinet or sa frame din or sa dingding din, no? So yun, dapat talikuran sila parehas, no? Tapos yung connection niya, so meron tayong another, dito, patch panel to hub, two patch panel to hub. So, dalawang patch panel, no? Hindi lang isa. Dalawang patch panel. Pero sa actual, pwede natin siyang pag-isahin, no? Para hindi masyadong matakaw sa space. Okay, so dalawa daw nakalagay. So, kailangan, ito tanggalin na lang natin to, no? Gawin na lang natin dalawa. Okay? Kasi yun yung standard na nakalagay doon, no? So, gugupitin na lang natin yan. Okay, so, ilagay na lang natin yung box. Picture po tayo, 1055, no? Usap ako sa mga members nyo. Ganyan. Usap ako sa mga members nyo. Ganyan. So, ganyan dapat ang mangyayari dyan. Okay? So, ganyan dapat ang mangyayari dyan. Okay? So, ganun din sa kabila. Dapat ang mangyayari doon ay ganun din. Sa kabila, dapat ang mangyayari doon ay ganun din. So, ganun din dito. Ganun dito. Okay. Okay. Tapos, delete na lang yan. Okay. So, patch panel siya, dalawang patch panel kasi nakalagay doon, dalawang patch panel, okay? Tapos, anong nangyari? Dalawang patch panel going to hub. So, may hub pa tayo. Okay, so yung hub natin parang, ang hub at saka network switch, iisa lang po yan, no? Iisa lang po yung network switch saka hub. Yung network switch ay mas malaki. Yung hub natin ay yung maliit, no? Maliit na klase. So, pwede tayo maglagay ng network switch since ang gagamitin natin sa drip switch is network switch. So, po kayong malilito doon, ano? So, isa lang po yun. So, medyo malayo-layo itong line natin. So, dapat is 0.5 meters lang, no? Nakalagay doon, 0.5 meters. 1 meter din siya. 2 meters. So, kalahati ng 2 meter is 1 meter, no? So, yung client-server modular box to patch panel, kailangan medyo half yung mangyayari dyan. Okay? So, i-adjust natin ito konti. Yan. Yan. Kailangan i-adjust natin konti. Okay. So, ganyan. So, halos ka lahat. Aba pa din yung ano. So, ganun pa din. Adjust natin konti. So, dapat half lang. Okay?
Parang hindi naman siya nalalay dun sa tunay na buhay, no? Hindi naman siya And then, nalalagay dun sa 0.5 tunay na na naman buhay. dito, 0.5 na dito. So, mas 0.5 maiksi na ito. naman dito, 0.5 na dito. Okay, so, network switch natin mas maiksi. Dapat, So, network switch natin mas maiksi. mga ganyan lang. Okay? So, estimate lang natin yan, no? Ganyan lang. Tapos, saan na siya So, nakakonect estimate kay lang natin yan, network switch? Tapos, saan na siya nakakonect kay So, kay network switch, ganito, no? Okay, so network So, switch, kay network switch, iisa lang ganito, naman no? yan. Pag sinabing network switch, multiplier isa lang yan, no? naman yan. Pag sinabing network Lahat switch, ng multiplier lang yan, no? connectors ay Lahat isang ng, kanyang connectors pinaka-function, ay no? isang kanyang, To give signals or data pinaka-function, no? doon sa kanyang receiver. So, yun na ang mangyayari, ganyan-ganyan lang yan. Square-square lang yan, no? Mangyayari, ganyan, Parang sim lang siya, kaso nga lang, may electronics components na siya. Na kung saan, kailangan mag-stay doon yung kanyang sakto doon sa ano. doon yung kanyang Ibig sabihin, walang pagbabago sa signal. Kahit ilagay mo yan sa kabila, ilagay mo doon sa kabila, ay equal lang yan, no? Equal lang yung function niya. Parang ano to, yung mga multiplier na ano natin, device, katulad ng mga ano natin, mga USB port, no? Marami lang siya. Pero alos isa lang naman, is the same 5 volts, no? Yung supply. So, ganun ang mangyayari, no? Naka-parallel. Okay? So, hindi naman pwedeng series ang mga connection nito, eh. Kapag series is, hindi mag-work yung isa. Kapag hindi nilagyan yung isa. So, possible parallel yung connection ng ating mga network switch. Okay, so ganun yan, ano? So, ibig sabihin, ito naman ay sa taas, no? So, ibig sabihin, ito Okay, naman part ng ay taas. Ito naman, hindi naman masyadong maigpit na kahit saan nakalagay, wala namang sinabi doon. Pero ang dito, ito mas malaga. Kailangan back to back, no? From back of the modular box and then back of the patch panel. Okay? And then back of the patch panel. Dahil since ito ay network switch, so ito wala naman kasing back tong network switch natin, no? Kaya okay lang. No, okay lang. Kaya okay lang. So, picture muna tayo. Okay lang. Okay, so tuloy na lang natin mamaya. Okay, so 18, pasuyo po ako sa mga members. 18, pasuyo po ako sa mga members. Pasuyo ako sa team leader natin. Mga members nyo, or pag walang team leaders yan, pausap ako, no, sa mga members. Na wala dyan is papihim ako sa mga sa GC nyo. Nawala dyan is papihim ako sa So, mga patch panel yan. GC nyo. So, ito, network switch naman, box, ano siya, may, kumagay, para dumami lang, no? Dumami lang yung kanyang, Dumami lang, no? yan. Dumami lang yung kanyang, Kadalasan may box yan, eh. Yan. Okay. sa may box yan. Yan. So, ganyan talaga yung magiging setup niyan, no? So, ganyan talaga yung magiging Yan. yan. Tapos ito, ganyan. Tapos ito, Tapos ganyan. yan. Yan yung mga possible na magiging itsura niya. Yung mga possible Okay. na magiging itsura Tapos niya. ganyan. Parang DVD lang siya. DVD player. Parang DVD Okay. lang siya. Ganun. DVD player. Tapos may mga ilaw-ilaw yan, no? May mga ilaw-ilaw yan sa Tapos gilid. may mga ilaw-ilaw Okay, yan, no? indication Mga na may ilaw-ilaw yan power, sa gilid. indication na mayroong Okay, indication connection may na power, tuloy-tuloy ang linya. indication na mayroong, So, picture lang tayo, no? tuloy-tuloy Siguro na mamaya, matatapos So, natin picture alauna. lang tayo, no? Siguro na mamaya, Start tayo ng matatapos alauna natin tapos hanggang alas 4, no? Start tayo Okay, ng medyo alauna, mababa naman tapos yung break hanggang time. alas 4, no? 1 hour. Mababa naman yung 2 break time. hours. 1 hour? Ilang oras ba ang break 2 time hours. natin? Wait lang. Ilang oras ba break time 10. natin? So, simulan sa 11. 10. So, simulan sa 11. Okay, 12. May 1 hour na tayo. Tapos, Okay, 1 hour pa din para for activity, no? Na mga kulang. So, para pasuyo ako, no? for Patapos ng mga activity para hindi na tayo pa-ulit sa ating, yung oras natin for, ano lang, for face-to-face. So, picture tayo. Please open your camera. Face-to-face. Picture tayo. Please open your camera. Please open your camera, please. Open your camera, please. Manalo, pa-open ba ako? Naku, ka-dool tayo, 19. Open ba ako? Dool tayo, 19. So, mamaya tatapos na natin to, no? So, didiretso na ako sa ano, sa tawag dito. Kasi kailangan muna yung ano natin, core number 2, no? Bago tayo maka-core number 3. So, kailangan ma-explain muna yung network layout. Okay? So, tingin lahat dito. Okay? So, 1, 2. Okay? So, 1, 2. Okay. 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 1, 2. Okay, 3. 2. Okay, 3. Wait. Pausap ako dito sa mga present ngayon, no? Kausap ako dito. Kasi for sure, kayo din mahirapan sa face-to-face, no? Hindi ko na ulitin yun, yung mga nabanggit ko na. Okay, tingin lahat dito, isa pa. Okay, Isa pa. tingin lahat Okay, dito, isa pa. 1, 2, smile. 1, 2. Okay,
1, 3. 2, smile. 1, 2, 3. Okay na. So, pwede na, no? Wala namang announcement, Okay na. ma'am, ano, no? So, Hazel, pwede na, wala no? naman. Wala namang Okay, sige. announcement, ma'am. Thank Ano, you, no? Hazel, wala everyone. naman. Okay, sige. Thank you, everyone. See you na lang mamaya ulit. Okay, God bless po. See you na lang mamaya ulit. Okay, God bless po. Go to the market. No, we divers. Divers this way. Friend. This way, divers. Hindi. Ayun, kay mama. This Wala way. tayo. Mag-deliver tayo walis. Divers. Okay. Oh, order. Mama, where the divers?
Goodbye.